Okay, maraming salamat po sa tanging bilang na yun. Mamimiss namin yung boses na yan sa November. No? Pero kung uuwi sila, pwede naman. Pero yun nga po, napakaganda ng mensahe. No? Let us reach the world, yan po ang utos ng Panginoon. And let us reach the world together. Okay? So yun po ang ating tema ngayon pong taon ito. We need to do God's work together. Okay, so magandang umaga po ulit sa bawat isa. Good morning! Okay, salamat sa Panginoon ulit sa pagkakataon na mapag-aralan natin ang kanya pong salita. Buksan na po natin ang ating mga Bibles sa Psalm chapter 27, verses 13 to 14. Psalm 27, verses 13 to 14. Basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Begin. I remain confident of this.
I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli na pinagkaloob po sa amin para mapag-aralan ng inyong salita. Dalayan ko po, Panginoon, sa aming pong tema ngayong taong ito na pagsama-sama kami na maghintay, maglingkod, at magbahagi ng inyong pong salita. Nawa ito'y matanim sa puso't isipan namin. Nawa sa mga mensahe, sa mga salita mo na aming mapapakinggan bawat lingkod. Ang temang iyon ay maging tema ng buhay namin. Sapagkat yun po ang gusto mo na gawin namin habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita niyo na ba itong rilong ito? Sinong meron ito sa bahay? Wala kayo. Sino nagkaroon? Nagkaroon kayo. Okay. So kami rin, nagkaroon kami ng ganyang relo sa aming pong bahay nung mga bata pa kami. No? At nung lumipat na kami ng bahay, nasira na at saka mukhang hindi na yan uso. No? Yung ganyang relo. Pero, kaya ko nabanggit yan sapagkat lagi ko pong naaalala, basta nakikita ko itong relong ganito. Naalala ko po na ako ay 5 years old. No? Ako ay 5 years old. Doon sa Block 1, doon sa mga taga Mindoro, alam yung Block 1, Block 2, Block 3, Block 4, Block 5, Block 6. Yan. Sa Block 1, doon po sa aming bahay doon, ay yan, meron pong kaming ganyang relong. At naalala ko po nung 5 years old ako, pagka uuwi ang aking kuya. Kami po ay siyam. Siyam kami magkakapatid. Ako po ay pang-8. So yung kuya ko ay pangalawa. So pag uuwi siya, nakabuto siya. Pag uuwi siya ng alas 3 ng hapon, ang ginagawa niya sa akin ay, sinasabi niya sa akin, halika, sakay ka sa motor, ipapasyal kita. Iikot kita sa buong Santa Maria Village. So, ganito yung ginagawa namin, no? Yan, nasa unahan ako, at dinadrive ng kuya ko yung motor, at pinapasyal niya ako, tuwang-tuwa ako. One time, umuwi siya sa bahay, alas 3:15 ng hapon, at expected na ipapasyal niya ako. Kaya excited para akong yung aso na excited na dumating yung ako. No? So, ipapasyal mo na ba ako? Sabi ko doon sa kuya ko. Sabi niya, hindi muna. Matutulog muna ako. That was 3:15. Sabi ko, anong oras mo ako ipapasyal? Ang sabi niya sa akin, pagka 3:30 na. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Hindi pa ako marunong bumasa ng relo nun. Sabi niya, pagka yung mahabang kamay ay nasa 6 na. At yung maikli ay nasa 3. Yun, gisingin mo na ako at ipapasyal kita. So that was 3:15. Umiga siya, natulog siya. Hindi ko alam kung bakit pumasok sa utak ko na buksan yung pinto nitong relo at in-adjust kong gano'n. No? 3:30. Kaya ginising ko siya siguro mga 5 minutes pa lang siyang natutulog. Ginising ko na siya. Sabi ko, 3:30 na. Nagulat siya. Talaga? 3:30 na? Sabi niya, sige, pagka yung 3:45 na. Sabi ko, anong oras yun yung 3:45? Pagka yung mahabang oras, yung mahabang kamay, ay nasa 9 na. Ay, na yun? 3:45 na. Gisingin mo na ako. So, tulog siya ulit. So, habang tutulog siya, binuksan uli yung pinto at in-adjust ko ulit hanggang 3:45. At ginising ko na siya ulit. 3:45 na! Sabi ko, ang bilis ng oras, sabi niya. No, so mukhang nakahalata na siya. Sabi niya, sige, pagdating pagka yung mahabang kamay ay nandun na sa 12 at yung maikli ay nasa 4, sige, ipapasyal na kita. So, nung nagtulog-tulugan na yung kuya ko, kasi nakakahalata na siya, pag bukas ko nung pinto nung tawag dito, nung ina-adjust ko na ulit, pinalo na niya ako. Sabi niya, loko kasi siraan mo yung relo natin. No? At hindi na niya ako pipinasyal kasi nandun sa ginawa ko. Ano po ang natutunan ko noong araw na yun? Sabi ko, pagka napaka-impatient po talaga, ay
kahit ano gagawin mo, no? Kahit masira yung rito mo, no? Or magalit yung kuya mo, no? Pagka ikaw ay impatient. Di ba? At alam po ninyo, ang impatience or ang isa sa manifestation ng impatience ay yung makikita natin sa ating mga paghihintay. Ano? Sabi ng isang article, ang buong buhay daw natin ay punong-puno ng paghihintay. Tama ba? Totoo ba yun? No? Paggising pa lang natin kaninang umaga, hanggang sa oras na ito, ay marami na tayong inintay. No? Inintay natin yung alarm clock, no? O inintay natin, marami kayo sa bahay, maraming naliligo, inintay nyo matapos. Di ba? Sa mga nag-commute, inintay yung bus na dumating o yung Grab, car na dumating. Punong-puno ng paghihintay ang ating pong buhay. Sinubukan ko nga alamin kung gaano kadalas tayo maghintay sa isang araw. No? Ang sabi ng AI, ng Google, ay depende daw yun sa routine mo everyday. Wala daw eksakto na number kung gaano ka karaming beses maghintay everyday. Pero yun nga mga kapatid, tayo pong lahat ay nakakaranas ng paghihintay. At ang nakakalungkot at nakakainis sa paghihintay, kaya ayaw natin ito, sapagkat wala tayong magawa. Di ba? Wala kang control. For example, na traffic ka, no? Hindi mo pwedeng paliparin yung sasakyan mo. Kahit busina ka doon sa likod o kaya kahit bubusina ka sa harap, ay wala kang magagawa. Kung halimbawa, ikaw ay may sugat o may masakit sa'yo, hindi mo kayang i-magic yun, no? Na gumaling ka na agad. Kailangan bukas, baho ka na agad. Wala kang magawa. You have to wait. No? Whether we accept it or not, no po, mga kapatid, ang buhay po natin ay punong-puno ng paghihintay. At alam po ninyo, kahit sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, no? Kahit po sa ating Christian life, kahit po sa ating pagsunod sa Panginoong Kristo, kung babasahin natin ang Biblia, we need to wait. We need to take our time. Hindi po pwedeng gusto mo tomorrow ay malago ka na or mature ka na. No? Siguro, kung halimbawa sa physical, matatakot tayo or hindi ko alam kung ano magiging reaction ninyo. Kung halimbawa, kapapanganak pa lang ng isang baby, tapos kinabukasan parang 3 years old na agad siya. And then the following week, parang 5 years old na siya. No? Matatakot siguro tayo, anong klaseng tao to? No? Diba? Kasi hindi yun ang tamang proseso. It takes time to grow. Diba? Mga kapatid, ngayon po nga umaga, ang isa sa mga dapat natin pong matutunan, kung babasahin po natin ang Biblia, ang paghihintay ay isang positibo na gawain. Okay? Kung sa ating pong sanlibutan, ang paghihintay ay ano bang pakiramdam natin? Pagka sinabihan ka na maghintay ka, natutuwa ka ba? No, di ba? Kumbaga, pahirap sa atin ang salitang maghintay, di ba? Or take your time. Sapagkat, hindi ko alam kung bakit tayo lagi nagmamadali. Di ba? At meron nga tayong kasabihan na ang taong maglakad ng matulin, kung matinig ay saklang. Matinig ay malalim. Ang ibig sabihin nun, no? Yung laging mga nagmamadali, no? Laging napapahamak yun, no? Laging may tawag dito, kapahamakan na nakaabang pagka ikaw ay laging nagmamadali. Pero meron pa tayong sa kasabihan, pag meron daw tiyaga, may adobo. May nilaga. No? So, ang ibig sabihin nun, when you take your time, madalas, maganda ang nangyayari. Ano po? So, ngayon pong umagang ito, ang theme nga po ng ating pong
ministry, no, ngayong taong ito ay Together Waiting, Working, and Winning Souls. So, nais ko pong makita natin kung gaano kahalaga ang paghihintay sa bawat isa. Kung hindi natin nakikita ngayong umaga na kailangan tayo maghintay, or hindi natin nakikita yung kahalagahan nito, no, yung benefits nito sa buhay natin. Ang panalangin ko po, at nawa ay kausapin tayo ng Panginoon, that when we serve the Lord, when we follow the Lord, we need to wait. Kailangan mahalaga ang paghihintay. At maging sa muling pagbabalik ng Panginoon, kailangan po natin ang paghihintay. Siguro, ang tanong natin, bakit ba kailangan tayong paghintayin? Di ba? Bakit kailangan hintayin natin ang Panginoon? Diba? So, ngayong February, ang pinag-uusapan natin ay let us be together. Okay? So, makita natin yung kahalaga na pagsasama-sama sa ating pong gagawin. And then last week, nakita po natin, we can do better together. No? Mas marami tayong magagawa. No? Mas maganda ang magagawa natin kung tayo po ay magsasama-sama. Katulad ng tanong ko kanina, bakit ba kailangan na tayo ay maghintay? No? Ang Panginoon pa ay sobrang busy. No? At walang time sa atin. Kung baga may inuuna ba siya? No? Hindi niya ba na-budget yung oras niya? Kaya sinasabi niya na, you wait. Di ba? Or hindi niya ba na-calculate kung gaano karami lang dapat ang create niya na human beings? Na sinasabi niya, lalo na dito sa ating talata na pag-aaralan, na you wait, kasi ang dami nyo, no? 8 billion na kayo. Yun kaya, or meron siyang dahilan. No? Meron siyang gustong ituro sa atin, bakit na tayo pinaghihintay. At yan po ang gusto kong pag-aralan natin. Kaya pinamagatan ko po ang mensahe natin, while we are waiting. Habang tayo po ay naghihintay. God is doing something. Tandaan po natin yan. Kung ikaw ay may pinapanalangin na napakatagal na, bakit hindi ang sinasagot ng Panginoon? Eh, tama naman ang motibo ko. No? Maganda naman ang purpose kung bakit ko pinapanalangin ito. Bakit hindi sinasagot ng Panginoon? Diba? May mga loved ones ako na pinapanalangin ko na makakilala sa Panginoon. Pero bakit pag sineran ko sila, parang no? Parang tumama lang sa pader. Tumalbog. Diba? May dahilan ng Panginoon kung bakit pinaghihintay tayo. Tandaan natin, mga kapatid, ngayon pong umaga, while we are waiting, God is doing something. Ano yun? No? Meron siyang ginagawa doon sa mga pinagpipray mo at meron din siyang ginagawa sa'yo. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano yung ginagawa ng Diyos sa atin, no? Habang tayo ay Kanya pinaghihintay. Kung babalikan po natin itong talata na ating binasa, yan, okay? Sa Psalm 27:13-14, kung papasin itong verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Dalawang beses na inulit ni King David, no? Na maghintay ka. No? At katulad ng ating po laging ine-emphasize, basta inulit ang isang bagay na inuutos, ang ibig sabihin po na mahirap ito. Pangalawa, mahalaga ito. Dapat mo itong pag-aralan. Dapat mo ito gawin. At ito po ang gusto na ituro sa atin, no, ng salita ng Panginoon, no, sa pamagitan ni King David. Wait for the Lord. No? Wait for the Lord. No? Kahit sa Bible, no, ay nire-recognize ng Biblia na mahirap ang paghihintay. No? Hindi ito masaya. No? Pero kailangan po natin maghintay. Pero mga kapatid, ngayong umaga, naniniwala ako na mag-iiba ang ating pananaw, no, in waiting pagka nakita natin ano bang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin while we are waiting. Ang Psalm 27 po, kung babasahin ninyo, itong buong chapter na ito po ay awit na sinulat po ni King David
nung siya ay hinahabol ng kanyang mga kaaway. Diba? At siya ay nagtatago dito sa mga kuweba. Ang sabi ng ibang mga Bible scholars, marahil yung mga humahabol sa kanya ay mga kawan ni King Saul at saka si King Saul. Dahil naiinggit si King Saul sa kasikatan ni David. No? Kaya kailangan patayin si David para hindi siya ma-overpower. No? Hindi magkaroon ng kudita. Ang sabi naman ng ibang mga Bible scholars, ay ito daw ay itong mga humahabol sa kanya, itong mga kaaway na binabanggit niya dito, ay yung anak niya na si Absalom, no? At saka yung kanyang mga supporters. Kasi, yun nga, gusto nila mag-take over itong si Absalom. No? Kasi siya yung panganay. No? So parang, para siya maging king, kailangan patayin yung existing or reigning king. Na nakakalungkot yun pagka gano'n ng ang nangyari. Imagine, papatayin mo yung tatay mo para papalitan mo siya. Okay? So, mga kapatid, dito po sa mga talatang ito, ipinakita ni King David kung anong dapat maging attitude natin pagka tayo po ay napakaraming mga pagsubok na pinagdadaanan. No? Na kung maya't-maya kang nananalangin, humihingi ka ng sagot agad sa Panginoon, ng solusyon agad sa Panginoon. Pinapakita dito ni King David that you need to wait. Dito, imagine, may times na napapalibutan na siya. Pero iniligtas pa rin siya ng Panginoon. Hindi siya nahuli. In fact, may times na pumunta siya mismo sa mga kaaway niya. Para lang hindi siya patayin, nagkunyari siyang siraulo. At sabi nung hari, nung kalaban niya, hindi yan yung David na kilala ko. No? Kasi yan, siraulo yan. So mga kapatid, ngayon pong umaga, ito po ang gustong ipakita o gustong ipakita sa atin ng Panginoon. While we are waiting, may tatlong ginagawa ang Diyos sa atin. Based po dito sa mga talata natin pong binasa kanina. Ang una, God is breaking down something in us. When God allowed us to wait, kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon yung mga prayers natin, yung mga pinanghahawakan nating mga talata sa Biblia ay parang hindi totoo at hindi nangyayari. Tandaan natin, God is breaking down something or some things in us. Meron siyang tinatanggal muna o inaalis sa buhay natin. Ano yun? Una ay pride. Okay? Ang una po ay yung ating pride. Alam niyo po ba na ang dahilan kung bakit nagkasala si Adam and Eve is because of pride. Mamaya tingnan natin yung talata. Pero titingnan natin itong 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo. No? At ito po si Apostol Pablo ay nireveal ng Panginoon ang kamangha-manghang knowledge to him. No? Knowledge about God to him. Kung inyo pong babasahin ang New Testament, 13 books of New Testament ay sinulat po ni Apostol Pablo. No? Siya po may pinakamaraming sinulat, no, na aklat dito po sa Biblia. No? At para masulat mo yun, kailangan mo ng matindi at malalim na katalinuhan. At ang sabi niya, dahil sa Panginoon, kaya ko nalaman ang mga bagay na ito na sinulat ko. Then pagdating sa verse 7, sabi niya, because of this surpassing great revelations, therefore in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. So para hindi ako magyabang, para hindi ako magmalaki, para hindi ko tingnan ang mga kasamahan ko na mga apostol na mas bababa kaysa sa akin, I was given a thorn in my flesh.
At hindi sinabi dito kung ano yun, yung thorn in his flesh. Ang sabi lamang ng ibang mga Bible scholars, yung iba daw ay marahil lumabo yung mata ni Apostol Pablo. Sapagkat nung sinusulat niya daw itong mga to, nung kinumpare niya yung handwritten niya, or handwriting niya, doon sa ibang mga epistles, itong 2 Corinthians, malalaki yung yung letra. So, possible na malabo yung mata. Lumalabo yung mata niya at hinihiling niya na palinawin ulit. Ang sabi naman nung nabasa ko na Bible, commentary, kung saan sinulat ito ni Apostol Pablo, nung sa Asia Minor, uso ang sakit na malaria. So, possible na meron siyang malaria that time. Nagkaroon na ba kayo ng sakit na malaria? Ito ay sakit na nakukuha sa lamok. Dami sakit na nakukuha sa lamok. Ano? Pero yun nga, marahil ito daw po yun. No? Or marahil meron siyang ibang kapansanan pa na pinagpipray niya na ma-overcome niya, naggumaling o natanggalin. No? At ang nagbigay sa kanya nito ay si Satan. Pero ano sagot ng Panginoon? Sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. 3 beses niyang pinanalangin sa Panginoon. At pansinin niyo yung word na pleaded. No? Hindi prayed. Pleaded. Ibig sabihin, nagmakaawa talaga siya sa Panginoon na tanggalin yun. Kung ano man yun, yung thorn in the flesh na yun, hindi yun, or yun ay nagpapahirap ng matindi sa kanya. Pero ano sagot ng Panginoon? But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Okay? So, anong sagot ng Panginoon? Hindi ko tatanggalin yan. Kasi nga, ang sabi ni Apostol Pablo, para hindi siya magyabang, no? Para maiwasan, no? Yung paglaki ng kanyang ulo, binigyan siya ng weakness. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, once you are a child of God, ahayaan ng Panginoon yung weakness mo na manatili para ang kapangyarihan ng Panginoon ay makita sa iyo. For example, alam niyo po si Apostol Pablo at saka si Apollos, no, dito po sa Corinthians, nagkaroon ng division because of these two. Sabi nung mga Corinthian believers, kay Apollos ako, magaling mag-preach. Kay kay Pablo ako, magaling mag-alaga ako. Kay Pedro ako, siya ang leader. Ako kay Christ ako, kaya divided po itong church na to. Pero, yun nga po, sabi ni Apostol Pablo, sino ba ako? Sino ba si Apollos? No, kami lang ang nagtatanim, no, kami lang ang nagdidilig, pero nagpapabunga, ang nagpapalago ay ang Panginoon. Mas mahalaga yung nagpapalago. No? Pero yun nga, kailangan din namin gawin yung aming part. Ano po ang punto dito kay Apostol Pablo? Apostol Pablo, marahil ang isa sa mga witness niya ay mag-preach. No? Hindi siya gano'ng kagaling mag-preach. Katulad ni Apollos. Marahil isa ito sa pinag-pray niya. Lord, tulungan mo ako na makapagsalita ng ayos. Pero, anong sabi ng Panginoon? My grace is sufficient. Your weakness, no? Kung halimbawa hindi ka kasing galing ni Apollos, I will use that weakness to reveal my power. Kaya, kung babasahin ninyo lahat ng mga aklat niya, kahit na hindi siya ganun kagaling mag-preach, pero ang daming naligtas. Ang daming nakakilala sa Panginoon. Bakit? Because of God's power. At bakit hinayaan ng Panginoon? Para hindi maging conceited itong si Pablo. Kaya mga kapatid ngayong umaga, kung meron po tayo mga weaknesses, no? Ang ipag-pray po natin ay katulad nitong naging reaction ni Apostol Pablo, o tugon ni Apostol Pablo, na sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sabi niya, therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses,
so that Christ's power may rest on me. Kaya kung halimbawa, may magsabi sa akin na, ayoko makinig dyan kay Pablo, hindi yan magaling mag-preach. Alam niyo maging reaction ni Pablo. Praise God, hindi ako mag-preach. Because, kahit na ganun ang weakness, God's power will be revealed through me and in me. Mga kapatid, may mga weaknesses siguro tayo ngayon. Hindi ko alam kung ano-ano. Lahat tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, don't judge. Sapat lahat tayo ay may mga kahinaan. Pero mga kapatid, our weaknesses ay gagamitin ng Panginoon to reveal His glory. Kung hindi mo kaya gawin yung isang bagay, no, at pinapanalangin mo, no, sabihin mo, Lord, sana yung kapangyarihan mo ang makita, ang marinig ng mga tao through my weaknesses. Okay? So, ang makita po natin na dahilan bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon. Bakit pinaghintay ng Panginoon itong si Pablo? Is to break down his pride. At maraming ngayong gabi, ngayong umaga mga kapatid, yun din pong inaayos ng Diyos. Tinatanggal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung tendency na magmalaki tayo. Okay po? Next. Sabi po ng Genesis chapter 3 verses 5 and 6. Dito po kasi laging nadadali tayo. No? Dito po makikita natin kung saan bumigay si Eve. No? Saan bahagi ng temptation bumigay si Eve. Sabi dito, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. No? Nung marinig yun ni Eve, sabi dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, he took some and ate it. Okay? So, nung marinig niya, mula doon sa sawa, na pagkakinain mo yan, no? Sisikat ka rin katulad ng Diyos. Magiging marunong ka rin katulad ng Diyos. Magiging katulad ka rin ng Diyos. You will be powerful like God. So doon yan. Kumbaga yun ang last offering niya. Last nail. Ito ng offering. Sige, kumunin na. Pagka yung pride po natin ang anong tawag dito? Na-encourage. No? Pagka sinabing, sige, kaya mo yan. No? Magaling ka eh. Di ba? Ikaw ang pinakamagaling dito sa room natin, kaya dapat gawin mo yan. O ikaw ang pinakagwapo sa room natin. Or, ganito ang magpapasama dyan eh. Bakit sa kanya binigay yung posisyon? Eh, mas magaling ka. Ayun, di ba? Yun yung nakuha. Doon na-feed, no, yung pride mo. At doon ka nagagalit. At doon napapasama. Pagka ganun ang nangyari. Katulad ng ginawa ni Satan or ng serpent kay Eve. No? Bakit hinahayaan ka ng Diyos? Kung i-rephrase natin ito, bakit ka hinahayaan ng Diyos na hindi kumain ito? No? Eh kasi pagka kumain ka nito, gagaling ka din katulad ng Diyos. Diba? At yan po ang parating temptation sa atin ni Satan. At doon tayo madalas umabas. Yung pride. Pag pinakain yung ating pride. Bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon? To break our pride. Sapagkat, ang sabi ni King David, no? Dito sa Psalm 27 verses 11 and 12. Kung kaya itong Psalm 27 niya, ito ay halimbawa na kung paano dapat tayo maghintay. Bakit dapat natin hintayin ang Panginoon? Because God is breaking our pride. Kung titingnan natin dito, no? Ang sabi ni David, teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn me over to the desire of my foes. For false witnesses rise up against me, spouting malicious accusations. So makikita natin dito,
Nung sinulat ito ni King David, marami na siyang napagdaanan na battles. Diba? Alam na niya kung paano lulusutan. Yung mga, in fact, nalusutan na niya, yung mga kawal ni Saul dito. At kung kay Absalom dito, ang dahilan ba niya sinulat ito, nalusutan na niya yung mga kawal ni Saul. Kaya, kung tutuusin ko ako si David, alam ko na, hindi na ako magpapaturo sa Diyos. Diba? Alam ko na ang gagawin ko kung paano ako mananalo. And yet, sabi ni King David, teach me your way. Sa ganitong problema, no? Sa ganitong pagsubok na kinakaharap ko, Lord, teach me your way. Ituro mo sa akin anong gagawin ko. At yun ang gusto ng Panginoon. At ito ang dahilan bakit God is breaking our pride. Kasi gusto niya na maging dependent tayo sa Kanya. At hindi lang yun. Dahil alam niya kung anong gagawin. No? Alam ng Panginoon ang gagawin. No? Kumbaga, sabi nga sa Isaiah chapter 55, no? His ways are higher than ours. Diba? Mas mataas ang paraan ng Panginoon kaysa sa atin. Kaya, sa kahit anong trouble o sitwasyon na kinakarap natin, nawa ito laging ating pag-pray, teach me your way. Okay? Sabi niya, lead me. No? Hindi lamang higit mo kung ano yung paraan ng Panginoon, kundi tulungan ka niya kung paano gawin yun. Maraming beses sa panahon ni King David, sinabi ng Panginoon, ito ang mangyayari. Pero hiningi pa rin ni David, samahan mo ko kung paano ito gawin. Lead me. Pangunahan mo ko. Hindi ko kayang gawin ito. Kaya makikita natin yung humility ni King David sa puntong ito. At ganito po kahalaga na nawa magkaroon tayo ng ganito din puso, mga kapatid. Yan ang gustong ituro sa atin ng Panginoon kung bakit maraming beses sa buhay natin pinaghihintayan tayo. Hindi dahil sa busy siya, hindi dahil sa na-overestimate niya itong ating ang number natin, kundi gusto niya na tanggalin yung sa buhay. Sabi mo po sa Proverbs 11:2, basahin niya po natin. Ready? Begin. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Makikita po natin dito sa talatang ito kung bakit kailangan nating magpakumbaba sa Panginoon. No? Kung bakit kailangan natin hanggat maaari maiwasan natin ang pagmamalaki o pagyayabang. Because after pride comes disgrace. No? Kung gusto mong mapahaba, magyabang ka. Magmalak. At siguro napapanood nyo yung mga sa YouTube, no? Yung mga Americans, no? Sa mga awarding bodies na talaga hindi nila nare-recognize ang Diyos. No? Ayaw talaga nilang ibigay sa Diyos ang kalwalhatian. Makita natin in few months time, no? May masamang nangyayari sa kanilang buhay. Ang isa sa mga kumbaga kinalabutan ako ay yung mga nangyari sa mga gumanap ng Superman. Alam niyo ba yun? Tawag nila Superman Jinx. Yung si George Reeves, yun, ay siya yung pangalawa na gumanap ng Superman. Nagpakamatay siya. No? Itong si Christopher Reeve, no? Na siya ay gumanap din ng Superman. Alam natin kung ano nangyari. Nahulog siya sa kabayo at na-paralyze siya. Yung kanyang kapartner na si Lois Lane, no, ay nabaliw. So bakit kaya hinahayaan ito ng Panginoon? No? Para wag nating i-idolize itong mga ito. Dapat, para makita natin na ang Diyos lang ang Superman ng buhay. Hindi yung ibang mga tao. No? Nung sinabi yung Superman, ibig sabihin, siya lang ang dapat natin asahan. Siya lang ang dapat natin hingan ng tulong.
Di po ba? So, nasabi dito, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Kung tayo po mga kapatid ay magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, tayo po ibibigyan ng karangalan ng Panginoon. At kahit sa panahon natin, di ba? Yung mga mayayabang, lalo na yung mga mayayabang ng mga athletes, di ba? Yun ang mga gusto nating matalo. Di ba? At yung mga nagpapakumbaba, no? Kahit na dihadong-dihado, gusto natin silang manalo. Because of this. No? At ang isa pang talata na makikita natin, sa Luke chapter 14 verse 11, basahin niya po natin ulit. Ready? Begin. For all those who exalt themselves will be humble, and those who humble themselves will be exalted. So ito po ay timeless principle ng Panginoon. Lahat ng nagmamataas ay ibababa, at lahat ng nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. So napakahalaga po na matutunan natin ito. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon. To humble us, to remove the pride in our lives. Next, ang sabi po dito sa Philippians chapter 2 verse 13, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. So, paano mo ipapakita yung iyong pagpapakumbaba? Sabi dyan, una, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Let us check our motives. No? Bakit ka tumutulong? No? Malapit na ang eleksyon, di ba? So makikita natin talagang yung mga kandidato talagang sasama sa boodle fight, talagang kamay din, magbubuhat na naman ng iba-ibang mga bata, hahaling, di ba? At walang tatanggihan na na nagpapapicture. Naalala ko ito si Diwata. Di ba? Noong hindi siya pakasali, nagpa-file ng COC. Ang galit siya pag may nagpapapicture sa kanya. Ang sawang-sawa niya, sabi niya, huwag na kayo magpapicture, hindi ako makapagtrabaho. Pero na nag-file siya, kahit sino humila sa kanya, talagang ngiti. May hidden agenda kung bakit. For sure, kung halimbawa matalo man siya o manalo man siya, hindi na yung magpapapicture. Nakuha niya na yung gusto. Di ba ba? Pero dito mga kapatid, ang tunay daw na pagpakumbaba is when you value others above yourselves. Hindi naman ibig sabihin na iisipin mo mas kawawa ka kaysa katabi mo o kausap mo. But you will respect his right. Kumbaga, everybody has the right to be heard. Ika nga. Di ba? Pero minsan pagka yung alam natin, kung ano-ano lang magsasabi niya, hindi mo na yung pinapakinggan. Di ba? Pero pagka mga matataas na tao, yung mga magsasalita, kahit walang kakwenta-kwenta, ang sasabihin, papakinggan mo. Di ba? So dapat, ang tunay na pagpapakumbaba, you value others. Huwag mo lagi sabihin na, ay, busy ako. Or, kayo may kailangan sa akin, kayong umabot, kayong maghanap sa akin. Di ba? So, magpakumbaba po tayo. Ang isa pa po, ang sabi dito sa Proverbs 22 verse 4. Basahin niyo po natin. Ready? Begin. By humility and the fear of the Lord are riches and honor. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na matuto tayo magpakumbaba. Ang una, makita natin, mapapahamak tayo pag hindi tayo nagpakumbaba. At pag natutuwa natin ang pagpapakumbaba at yung takot sa Panginoon, the Lord will bless us. Pagpapalain po tayo. Not necessarily material things, but yung respect, yung integrity natin ay aayusin ng Panginoon. Siguro, alam ninyo yung difference ni Manny Pacquiao at saka ni
Floyd Mayweather. Diba? Hindi nyo sinasabi mo kanina. Pag si Floyd ang lumaban, gusto mong matalo. Kahit na, ano siya, kumbaga yung record niya ay maganda. No? 50, wala pa siyang talo. Pero yun ang gusto mong matalo. Pero si Manny, dahil ang laging sabi ng mga Americans sa kanya, is very humble. Kahit dihado siya sa laban, ang gusto ng mga tao, ang sigaw lahat ng mga tao, manalo siya. Okay? So makita po natin dito, no, na talagang bless ng Panginoon, binibless ng Panginoon, yung mapagpakumbang. Kita natin kung gaano kayaman ng si Manny Pacquiao. Diba? Totoo ang Panginoon kapag nagpakumbaba ka, the Lord will bless. Okay? So, yun po ang una na gusto kong makita natin, na gustong tanggalin ng Panginoon sa buhay natin. Our pride. Next, ang gusto niyang ayusin, i-break ay ang ating mga priorities. Diba? Kung ililista po natin yung mga inuuna natin sa bawat araw, sino kaya ang number 1? Ang number 2? Ang number 3? Ang number 4? At ang panghuli sa ating pong lista. Kung ililista ninyo kung ano yung mga dapat nyo gawin. Mga kapatid, hinahayaan ng Panginoon na maghintay tayo para maayos natin ano pa din dapat pupunan. Para ipaalam sa atin, iparealize sa atin na baka yung minamadali mong gawin, baka hindi yan ang dapat pupunan. Baka meron kang dapat na, o baka meron kang nakakaligtaan na gawin. Diba? Tingnan natin dito sa Psalm 27 verses 2 to 4. When the wicked advance against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. Then, sabi sa verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Nakakapagtaka itong dalawang verses na to. Yung una, yung verse, balikan sa yung verse 2 and 3, sinasabi niya na yung kanyang mga kaaway ay parating na. Di ba? Parating na yung mga kaaway ko. Although sabi niya, yung mga kaaway ko ang babagsak, ang matatalo. And then sabi niya, though an army besiege me, my heart will not fear. Ang pinag-pray niya, doon sa verse 4, one thing I ask of the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord. Kung ikaw ay napapalibutan na ng kaaway, no? Ano ang iyong ipagpipray sa Panginoon? What will you pray? Iligtas ka. Ano? Or tunawin niya yung mga kaaway mo. Pero itong pinag-pray ng Panginoon. David, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord. Pagka sinabi daw po, nung unang panahon that I want to dwell in the house of the Lord, ang ibig sabihin nun, I want to get closer to God. Because when I am close with God, I am safe. Sa kahit anong trouble sa buhay. Anong ibig sabihin? Ang priority ni David, kahit ang daming kalaban, is to get closer to God. Diba? Ngayon umaga, gaano kadami ang problema niyo? At gaano kabigat? Gaano mahirap? Ano muna yung ginagawa pagka meron kayong gano'n? Do you want to get closer to God? Or you want to do something else? Mga kapatid, bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon? Para maayos. To break our priorities. Bulabugin niya yung priorities natin. Kasi, madalas, ang dahilan bakit tayo natataranta, no? Ang dahilan kung bakit punong-puno tayo ng anxiety sa buhay natin, dahil magulo ang priorities natin. In short, hindi number 1 ang Diyos. Si David, bakit siya nagtagumpay sa lahat ng laban niya?
Dahil kahit na marami na siyang alam, kahit na siyang pinakamagaling na hari, ang prayer palagi niya ay, teach me your way, Lord. Turuan mo ako. Ituro mo sa akin. At pangunahan mo kung paano yan gagawin. Ano ba ang mga problema natin ngayon, mga kapatid? Baka kailangan natin sabihin sa Panginoon, Lord, teach me. And lead me. Diba? Para mapagtagumpayan. Then, ang sabi sa Luke chapter 10, verses 41 and 42. Alam natin ang kwento ni Martha and ni Mary. Diba? Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, itong magkapatid na ito ay may ginawa pareho. Si Martha, nagdiretso ng kusina. No? Nagluto siguro, nag-prepare ng lunch nila or dinner. Pero itong si Mary, hindi niya tinulungan yung kapatid niya, upo siya at nakinig siya sa Panginoon. Kaya itong si Martha, galit na galit siya. Sabihin mo nga dyan sa kapatid ko na tulungan naman ako. No? Pero sabi ng Panginoon, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. But few things are needed, or indeed, only one. No? Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Marami tayong pinag-aalalahanan. Diba? Maraming mga gumugulo sa isip natin, sa utak natin. Minsan hindi pa nangyayari. No? Gulong-gulo na tayo. Pero ano sabi ng Panginoon? May pinili, may ginawa si Mary na yun ang dapat na gawin. Diba? At yun, hindi ko yung tatanggalin sa kanya. Inuna niya pakinggan ng Panginoon. Inuna niya na lumapit sa Panginoon. Kaya, naniniwala ako ngayong gabi, o ngayong umaga, sa dami ng ating mga dapat gawin, dapat tapusin sa buhay natin, sa bawat araw, nawa ang number 1 natin gawin ay lumapit sa Panginoon. Pagdami ng trabaho, dapat paglapit natin sa Panginoon. Sapagkat hindi po natin kakayanin yan without God's power, God's wisdom, and God's help. Kaya, mga kapatid, ngayong umaga, bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon? For us to realize that He should be the priority. To break the priorities. To break our list. At para makita natin, number 1. Okay? So, yan po ang makita natin, sabi niya sa Matthew 6:33, you seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things will be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for today is its own trouble. Yung seek first dyan, sana ay ganito ang isipin natin. No? Minsan nakala natin, nag-church na ako nag-church ako tuwing Sunday, siguro, i-bless na ako ng Panginoon. Hindi po yun. Hindi lamang tuwing linggo natin uunahin ang Panginoon, kundi sa lahat at sa bawat oras ng buhay natin. Lagi na tayong kumonsulta sa Panginoon. Lalo na pag may pagsubok tayo, mga kapatid. Yun ang dapat nating unang gawin. Lord, teach me your way. Lead me, Lord. Diba? Sapagkat ang Panginoon, hindi siya magdadalawang isip na tulungan niya. Kung si Haring David noon, tinulungan niya. Ganun din po tayo. Dahil yun ang gusto niya, yung humingi ka ng tulong. Nasabi ng Panginoon sa mga apostles, hindi kayo nakakatanggap kasi hindi naman kayo humihingi. Humingi kayo at kayo may makakatanggap. Diba? Okay, so yun po ang una na makikita natin. God is breaking down something in you. Pangalawa, bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon? God is building up new things in us. Okay? Merong binubuo o dinidevelop ang Panginoon sa buhay natin. At ano yun? No, kung titingnan po natin itong
Dalawa. Endurance and efficiency or effectivity. Okay? Ito po yung binibuild up ng Panginoon sa atin. No? Yung endurance and effectivity natin. Napakahalaga po na ma-develop sa atin yung endurance. No? Alam niyo po, sa kahit anong sports, kung gusto niyong manalo, hindi lamang skills ang dapat i-develop. Dapat i-develop din ang stamina. Sapagkat ang dahilan kung bakit natatalo yung mga talo, sapagkat kinapos, hindi ng skills, kinapos ng stamina. Napagod agad. Diba? At the moment na mapagod ka, mga kapatid, wala na. Yung skills mo, mawawala na yun. No? Kung dati yung form mo ay tama, dahil pagod ka na, mag-iiba na yung form. So, pag nag-iba na yung form, iba na rin yung result. Kaya, bilang mga mananampalataya, bilang mga sumusunod sa Panginoon Kristo, bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon to develop our endurance? Yung tibay natin, yung tatag natin. No? And through waiting, mga kapatid, matututunan natin yun. Diba? Tingnan natin itong talatang ito. Nasabi na, wait for the Lord, be strong and take heart. No? Kasi nga, hindi madali ang maghintay sa Panginoon. No? Lalo na tayo po ay namumuhay sa mundo na mga instant. Diba? Na mabilis. No? Dito nga sa Pilipinas, medyo mabagal pa eh. Lalo na kung nagpunta tayo ng Japan, nagpunta tayo sa New York, no? Hindi ko alam sa Perth, no? Kung ganun din kabilis ang buhay. Pero dito sa Metro Manila, no? Nabibilis na tayo. Pero alam niyo, may mas mabilis pa ang buhay. Ang buhay kaysa dito. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ma-develop ang ating pong endurance. Kaya sabi niya, by waiting on the Lord, you will develop it. Sabi niya, be strong and take heart. Okay? Sabi dito sa Isaiah chapter 40 verse 31, very familiar, memorize na siguro natin lahat ito. Pero basahin niya po natin, ready? Begin. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. They that wait upon the Lord will renew their strength. No? Lalakas ka ulit kung matututo ka na maghintay sa Panginoon. At dito po, they shall mount up with wings like eagles. Lately ko lang nalaman yung literal meaning pala nito. Ang mga eagles pala, they are not built to have strong muscles. Bakit sila nakalipad? Because they know how to glide. Okay? They are dependent sa air. Kaya sila nakakasunod. So, ang ibig sabihin pala nito, those who wait on the Lord, when you learn how to glide, no, and depend on God, you will soar. But the moment you depend on your strength, on your muscles, babagsak. Di ba? So, napakaganda pala ng kahulugan nito. Ang ibig sabihin pala nito, nung mount up with wings like eagles, when you learn how to glide. At mapapansin nyo naman eh, di ba? Yung agila, sa ere, pag ganyan-ganyan lang yan, no? Hindi yan ganyan-ganyan. No? Hindi katulad ng mga kalapati o ng mga maya na talagang non-stop. Pero ito, ganyan na sila. Marunong na silang mag-glide. They are dependent on it. Kayo mga kapatid, saan kayo dependent? Do you want to soar? Gusto nyo ba na ma-renew yung inyong strength? No? Gusto nyo ba na maabot kung ano yung gusto ng Panginoon natin na maabot? Let's be dependent on that. Let us wait. Because by doing that, we will develop our endurance. And when we develop our endurance, again, we will develop madi-develop yung ating pong effectivity. Magiging effective ka lang kung ikaw ay
may endurance. Di ba? Sa sports, sa aking pagbabasa-basa at pag-gym noon, ang number one na dapat mong palakasin ay yung iyong core muscles. Alam niyo ba kung nasa ng core muscles? Nandito. Ito, palibot na ito. Pag malakas ito, bakit kailangan palakasin ito? Pag sa basketball, pag malakas ang iyong core muscles, kahit banggain ka sa ere, hindi ka kara-kara masasahod o may injury. Kasi malakas yung core muscles sa volleyball. Kung gusto mong umampas ng malakas, kailangan malakas. Kahit sa swimming, mga kapatid, kailangan malakas itong part na. So, sa atin mga kapatid, kung gusto natin magtagumpay sa buhay na ito, lalo na sa mga tukso at sa mga pagsubok, we need to wait on the Lord. Kailangan maging malakas ang ating mga spirit. And the only way para ma-strengthen po at ma-develop ang endurance at effectivity natin, we need to wait. Yan ang dahilan bakit tayo pinaghihintay ng Panginoon. Okay po? So yun po ang nakita natin na pangalawa. And then ang pangatlo na ginagawa ng Panginoon while we are waiting, hindi lamang God is breaking down some things in us, God is building up new things in us, but God is blessing particular things in us. May pinagpapala ang Panginoon na bahagi ng buhay natin. No? Kung babalikan natin yung talata, yan. Sabi niya, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. So, ano po ang blessing na binibigay sa atin ng Panginoon pagka naghihintay tayo sa Kanya? Una, ba't pa balik? Sige, diretso. Yan, okay. Steadier focus. No? Pagka nagpakumbaba tayo sa Panginoon, no? Pagka tinanggal na niya yung mga hadlang sa buhay natin, pagka dinevelop na niya yung ating strength, yung ating endurance, at yung ating effectivity, mas magiging tama yung ating focus sa buhay natin. Alam niyo ba kung bakit lagi tayo nagkakamali? No? Bakit lagi tayo palpak? Sapagkat mali ang focus natin. Diba? Alam niyo ba, kung wala akong salamin, hindi ako pwede mag-drive. Hindi rin ako pwede maglakad pag wala akong salamin. Bakit? Sigurado mababangga ako, mapapahama. Mali ang aking focus. Malaking tulong ang aking eyeglass sa pang-araw-araw kong pinupuntahan, ginagawa. Kung bakit kung nagagawa yung mga dapat kong gawin, sapagkat malinaw ang aking mata. Diba? So ngayong umaga, ang nais ko pong makita natin dito, pagka naghintay tayo sa Panginoon, God will give us a clearer vision or clearer focus and steadier. No? Hindi pa bago-bago. No? Hindi pa iba-iba. Gusto niyo ba, nakakausap na ba kayo ng tao na usasa nakatingin? Like, meron ako nakausap noon, through confession ito. Hindi ko alam kung naikwento ko na ito sa asawa ko. Pero may nililigawan ako. Kaya siguro hindi ko nagustuhan. Kung saan siya nakatingin. No? Parang, uy, kausap mo ba? Nakikinig ka ba sa akin? Saan siya nakatingin na gano'n? Ano? Kasi, yun nga, nakakainis pagka gano'n, di ba? And sometimes yung meron akong nakita naman ng mga anak, hinahawakan talaga nila yung mukha ng kanilang nanay. O kaya yung mga nanay o kaya mga magulang, hinahawakan yung mukha ng kanilang mga anak para makafocus na. No? Para marinig mo ang boses ng Panginoon. Diba? So, makita natin dito, when we wait on the Lord, God allows us to wait para magkaroon tayo ng tama na focus. Kasi habang naghihintay ka, marami kang iniisip eh. Diba? Marami kang pinaplano.
Hanggang sa ma-realize ko na ako, kailangan talaga na. Kailangan ng Panginoon. Pagka kasi, inisip mo lahat ng mga problema mo, lahat ng mga bayarin, lahat ng mga requirements, no? Talagang marirealize ko na, hindi ko po ito kaya. At ang end conclusion ay, I need that. I need that. So yun, talagang nililig ka ng Panginoon. Hey, tumingin ka sa akin. Tumawag ka sa akin. Alam ko yan. Alam ko solusyon dyan. Di ba? Pero many times, kung saan-saan pa tayo tumitingin, kung saan-saan tayo naghahanap, kung sino-sino pa ang ating mga pinapakita. At pagka pumalpak ng lahat yun, nakakalungkot, na doon pa lang natin maiisip ang Panginoon. Doon pa lang natin marirealize na sa Panginoon nga dapat tayo tumawag. Kung kailan marami ka ng sakit na nararamdaman, no? Kung kailan napahiya ka na ng ilang beses, saka mo palang maiisip na dapat sa Panginoon tumawag. Kung sa una pa lang tumawag na tayo, di ba? Malilesen yung pain na ating po na mararamdaman. Pero ganun yata talaga tayong mga tao. Gusto muna nating masaktan, di ba? Bago tayo matuto. So kung ganyan ang inyong kung ganyan ang ating paraan, no? God is telling us a better way. Pinaghihintay na tayo para ma-realize natin na ang Panginoon ang dapat natin tingnan sa mga ganitong pagkakataon. Next, stronger faith, no? Ito po ay napakahalaga sa Panginoon, that you trust Him 100%, hindi 99%, no? Hindi 90%, hindi 100%. Pagtiwalaan natin siya, no? Pinaghihintay tayo ng Panginoon para maging matibay, maging malakas ang ating pong mga pananampalataya. Sabi sa Hebrews, chapter 12, verses 1 and 2, sabi niya, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Ang sabi sa verse 2, you fix your eyes on Jesus. Sa King James, looking unto Jesus. No? Pero mas gusto ko yung translation ng NIV. Fix your eyes on Jesus. Bakit sa Panginoon Kristo? Bakit hindi kay Pablo? Bakit hindi kay Pedro? No? Bakit hindi sa mga apostol? Bakit hindi sa ibang mga Bible characters? Bakit sa Panginoon? Sapagkat, sabi niya, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Jesus took His time. Hindi siya nagmadali. Diba? Hindi niya sinortcut. Nakatulad ng gusto natin lagi. Shortcut. Pero ang Panginoon, Diyos na siya, pwede niyang gawin yun. Shortcut, pero dumaan siya sa process. Hindi siya nagmadali. He waited on God. He waited on God's timing. At yun ang nangyari. Kaya dapat ituon natin ang ating mga mata sa Panginoon. Itong mga cloud of witnesses dito, ito yung mga grupo ng mga Bible characters ng Old Testament na ang ginawa nila, kaya sila naging matagumpay sa buhay nila because they fixed their eyes on God. They waited on God. Hindi nila inunahan ang Panginoon. At itong cloud of witnesses na ito, no, hindi yun yung mga cloud na parang nanonood sa atin. No. Kundi itong cloud of witnesses na yan, ang ibig sabihin, maraming magpapatotoo na pagka tumingin ka sa Panginoong Jesucristo, then your faith will be strong. Your focus will be steady. Pag tumingin ka sa Panginoon.
Sapagkat sila, itong cloud of witnesses na ito, yun ang kanilang. Mga kapatid, ngayong umaga, kung nagawa ito ng mga tao noon, at maganda ang naging resulta. Imagine na record ang kanilang mga pangalan sa Bible. Na they have strong faith in God. Kung susulat kayo ulit ng Bible, no? At ang mga characters ay yung mga taong nabuhay ngayong 2000 to 2050. At mapapasama ang Philippines, sa halip ng Philippines, letter to the Philippines. No, si GBC Satellite. Mababanggit kayo ang pangalan natin. No? At kung sakaling mabanggit ang pangalan natin, mga kapatid, ano kaya ang description? Paano kaya tayo i-describe? Yung ating pananampalataya, yung ating pagsunod sa Panginoon. Yun kaya ang magiging laman ng mga sulat na yun. Tayo kaya ay magiging halimbawa ng mga susunod na mga henerasyon. Ngayong umaga, mga kapatid, may tatlo tayong nakita na ginagawa ng Panginoon while we are waiting. Habang tayo po ay nahihintay. God is breaking something. Something else. Lahat ng mga makakasira, nakakapagpabagal sa atin, yung pride, yung ating mga priorities, tatanggalin niya yun, aayusin niya yun. No? Ang pangalawa, na makita po natin, He is building up new things. Kailangan natin matutunan mag-endure sa mga pagsubok na darating sa buhay natin. Kailangan natin manatili sa ating Panginoon. Katulad ng ginawa po ni King David sa dami ng mga laban na nakaharap niya. Isa lang yung makikita mo, mapapansin mo na lagi niyang ginagawa. Lagi siyang tumatawag sa Panginoon. Sa bawat victory na na-experience niya, lagi ang Panginoon na nag-guide sa kanya. And the Lord is blessing a particular thing in our lives. God wants us to have steadier focus and stronger faith. Ngayong taong ito, sa biyaya ng Panginoon, nawa po ay matuto tayo na maghintay sa Panginoon. Tayo pa na lang. Panginoon, salamat po sa inyong paalaala. Salamat po sapagkat ang salita po ay laging bukas para i-review kami, i-correct kami, i-encourage kami, Panginoon. Sa mga dapat naming gawin sa amin po, pamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoon Jesucristo. O Panginoon, maraming pagsubok na nararanasan kami. Iba-iba ang intensity. Iba-iba ang bigat. Pero salamat po. Sapagkat naunawaan namin ngayong umaga na bagamat maraming beses ay hindi agad namin makuha ang sagot for me. Meron ka palang itinuturo sa amin. Lord, wag mong hayaan na lumipas at lumampas yung mga lessons na yun na hindi namin nauunawaan at hindi namin natututunan. Ngayong taong ito, Panginoon, tulungan mo kaming matutong maghintay. Sapagkat malaki ang magiging pakinabang nito sa bawat isa sa amin kung ito ang matutunan. Salamat po, Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawagin po ulit natin ang isang